Good morning! So, gusto ko lang sana mag-thank you dun sa mga nakaka-appreciate sa way ko ng parenting. Actually, kung tatanungin niyo ko, yung mga anak ko, hindi sila yung unang inalagaan ko before. Kasi nag-alaga ako ng kapatid ko, nag-alaga ako ng pinsan ko. So, para sa akin, trained talaga ako para mag-alaga ng mga bata. Yung kapatid ko kasi halos 8 years ko din siyang inalagaan. Siya yung parang unang anak ko. No choice kasi single mom yung mother ko. Tapos, wala namang gagawa for me or for her. And mahirap lang kami. Siyempre, hindi naman um, pwede na tanggihan mo kung ano yung task na ibinigay sa'yo. Hindi din naman kasalanan ng mom ko na mag-isa lang siya sa buhay. So, siguro yun din yung naging, way ko para mas maintindihan. Actually, bata din naman ako nung naalagaan ko yung kapatid ko. Pero yung kapatid ko na yun is ang tingin ko talaga dun is sarili kong anak. Hindi ko siya tinignan na ibang, um, na anak siya ng mom ko. Kasi nga ako yung nag-aalaga. Tapos nakakatuwa kasi takot siya sa'kin, compare dun sa mom ko. Tapos malaki na siya ngayon, eh. Pero siya yung unang nagturo sa akin kung paano maging isang ina. Hindi niya siguro alam pero, siya yung reason kung bakit marunong ako sa mga bata ngayon at nama-manage ko ng maayos yung pagiging nanay ko. Actually para sa akin madali lang naman talagang maging isang ina. Kapagka mahal mo talaga yung inaalagaan mo, kahit sino kasi puwedeng maging nanay, eh, kahit hindi mo kadugo puwede mo maging anak, kagaya ng mga, nag-aampon, 'di ba? Pero nasa sa'yo talaga kung paano mo gustong maging ina. Nasa sa'yo kung paano mo gustong i-guide yung inaalagaan mo. Tapos nagkaroon din ako ng chance na makapagturo online. Nagturo ako sa 5-1 Talk for 3 years. Yung mga tinuturuan namin is mga bata din. Tinuturuan namin ng basic English, Chinese students na mga bata din. So, dun pa lang, mas lalo kong naiintindihan lahat ng behaviors ng mga bata, kahit online lang yun. Natuto ako paano mas umunawa, paano mas pakisamahan sila. Hindi ko naman sinasabi na perfect mother ako. Kasi siyempre, iba-iba eh. Hindi naman habang buhay bata yung mga anak ko eh. Dadating sa point na mahihit nila yung certain age na um, hindi ko na sila kayang kontrolin. Pero ako kasi, hindi ako nagrereklamo eh. Hindi ako yung tipo ng mareklamo sa isang bagay or dun sa ginagawa ko. Ginagawa ko, binibigay ko yung best ko, tapos ginagawa ko kung ano yung dapat kong gawin, natututo ako. Pinipilit ko matuto sa kung ano yung sitwasyon ko. Hindi nag-a-adapt ako kung ano yung dapat kong baguhin, dapat kong so ang mga anak ko sila din mismo yung nagtuturo sa'kin kung paano ko sila dapat mahalin bilang mga anak ko, 'di ba? Kasi, nandiyan ka, eh, nandiyan ka sa sitwasyon na 'yan, nanay ka, hindi ka puwedeng magreklamo, hindi ka puwedeng siguro mami-miss mo yung mga panahon na hindi ka pa nanay, pero nandiyan ka na, nilagay ka diyan, nagkaroon ka ng mga anak, ibigay mo na yung best mo, ibigay mo na lahat ng makakaya mo. Lalo na kung meron ka namang supportive na asawa or yung asawa na
sige mag-focus ka sa mga bata, akong bahala, gano'n. 'Di ba? Ang hirap na sa panahon ngayon, hindi mo din naman judge yung ibang hindi ko naman judge yung ibang nanay na kung paano yung way nila sa pagpapalaki ng mga anak nila, iba-iba naman tayo. Pero kasi, sa totoo lang, minsan ang mahirap sa pagiging nanay is yung, meron kang asawang irresponsible or meron kang partner na selfish, yung sarili lang yung nagma-matter, yung kinalimutan na yung, um, kung ano ka, kung sino ka sa pamilya, kasi siya yung provider. So, siguro sa akin good thing din na supportive yung asawa ko. Good thing din na nandiyan siya to provide. Kasi, hindi ko naman magagawa lahat ng 'to kung wala siya. Yun, teamwork talaga sa family. Para maging mabuti kang nanay, kailangan may mabuti ka ding katuwang sa buhay. Yun lang.